Hi mga kabeshi, ako magaganda na katulad ko, Char! So panibagong araw, panibagong luto journey na naman tayo mga kabeshi para sa baon ng aking poging asawa. So ngayon pala ay magluluto tayo ng Bistek Tagalog. So kailangan natin ng bawang sibuyas. So ang unang gagawin natin mga kabeshi ay i-slice natin itong sibuyas natin into rings. Kalahati lang yung ilalagay natin dito. Tabi natin to. Parang ganito siya mga kabeshi. So ngayon ko nalulutuin itong baon ng aking asawa para bukas hindi na ako nagmamadaling magluto mga kabeshiwak. So ito, hiwain natin ng maliliit para paggisa natin mamaya. So next naman mga kabeshi is, imi-mince natin itong ating garlic or bawang sa Tagalog. Charot. So dito sa bawang natin mga kabeshi, bahala na kayo kung ilang pirasong clove ang inyong ilalahok sa ating Bistek Tagalog. So sa akin is 4 na piraso lang. And then, i-mince lang natin ito. So, okay na to. Lime pala yung gagamitin natin sa Bistek Tagalog mga kabeshi kasi wala tayong kalamansi dito. So, 1 piraso lang yung ating gagamitin na ganito kalaki. Pero kung gusto nyo maasim, dalawahin nyo siya mga kabeshi. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. And then, ang gagamitin pala natin beef is ito. Ito ay shoulder steak, thin slice. Ayan siya. And hindi ko na ito i-marinate, ipapanser na natin ito. Pero kung gusto nyo, pwede rin namang i-marinate gaya ng ginagawa ko usually. Pero ngayon, this time, i-try natin siyang hindi i-marinate kung masarap din nga ba. And perfect ito sa mga nagmamadali, ganon. So ngayon, magpapainit na tayo ng kawali, okay? Let's go! Charot, ang arte ang putik. So papainitin ko lang itong kawali. Paandarin natin yung apoy, puntang Pinas. Charot! Okay, tapos kapag mainit na, pwede natin siyang lagyan ng mantika, ganon. So, okay mga kabeshi, lalagyan na natin siya ng mantika kasi mainit na po yung kawali natin. So, konti lang yung ilalagay natin. Pinitin muna natin ito mga kabeshi wak at kapag mainit na, pwede na po natin i-pan-sear yung ating beef. So, okay, mainit na po yung ating mantika. So, kung nakikita nyo, hindi ko na po siya in-slice ng maliliit. Pero kung gusto nyo, pwede naman siyang i-slice. Pero ako hindi ko na siya in-slice. Pwede na natin ilagay yung isa. May space naman na. Pwede na po natin siyang ahulin sa kahirapan. Charot! Ayan. Ang bango niya mga kabeshi. So, hinugasan ko lang itong kawali natin ulit mga kabeshi kasi ayoko naman pumait yung ating Bistek Tagalog kasi feeling ko medyo nasunog yung kawali. So, lagyan lang natin ng konting mantika. Tapos, painitin natin siya. And then, igisa natin yung bawang sa sibuyas. Bawang. Pagsabayin na natin para hindi sila mag-away. So, igisa... Yes. Stick natin to. Lagyan natin ng toyo. Tubig. So, ilagay na rin natin itong lime juice natin. Paminta, para lalo tayong gumanda. Ganon! Okay, balik ka rin natin. And then, takpan natin. At pakuluan lang natin ito hanggang sa lumambot yung ating beef. So, ayan, pwede tayong magdagdag ng tubig. Kasi gusto ko mayroon siyang konting sabaw. Lagyan natin ng konting betchin. Konting-konti lang. Huwag masyadong marami. Maraming betchin, masama. So, takpan ulit natin. Tignan natin kung okay na ba. So, ngayon naman, pwede na natin ilagay itong ating onion rings. Ayan, damihan lang natin kasi kapag maraming, sibuyas, mas masarap. Ayan. Tikman natin kung okay na ba yung kanyang sauce. Ayan. Grabe yan, sarap. My goodness. Super sarap niya mga kabeshiwak. Sakto yung kanyang lasa. So, okay na yung mga kabeshiwak. So, ayun mga kabeshiwak, baon for my husband is done! Tayo, anong mas madalas niyong niluluto para sa mister nyo? Comment nyo naman dyan sa baba. Baka next time, recipe nyo naman ang subukan ko. So, hanggang dito na lamang mga kabeshi. See you for next one. Bye!